Yan ha, mga idol ha. Good morning sa inyo para bukas. Para bukas yun. Binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Pero ngayon, hapon na. Siyempre, good afternoon, di ba? Yun na mga idol ha, shout out muna sa ating mga kapwa dyan nasa content creator. Lalo na yung ating mga idol dyan na nasa larangan ng mga ghost exploration at iba't ibang larangan sa pamamagitan ng social media. At tayo naman may kanya-kanya tayong larangan kung paano tayo gagawa ng content, di ba? Tulad na inyong lingkod, yung mga nakaraan, kung naalala nyo, ang paksa ng ating tinalakay may kaugnayan sa yung serbisyo publiko. Dahil alam naman nyo mga idol, di ba, tayo lupon taga pamayapan itong aming barangay. Kaya ang paksa ng ating tinalakay ng mga nakaraan may kaugnayan sa mga usaping pambarangay, di ba? Pero hindi naman lahat ng araw puro ganoon ang ating paksa. Siyempre may kanya-kanyang araw yan ng tinatalakay kung ano dapat paksain. Tulad ngayon, papaksa tayo ng iba. Ang ano naman natin, kung pa rin ang dati, tayo naman magkukwentuhan lang na may kaugnayan din sa mga nangyayari at mga pangyayari sa ating kapaligiran. Ngayon, ang paksa ng ating tatalakayin, may kaugnayan to sa tungkol sa mga kababalagan at iba pa na nangyayari. Pero itong inyong lingkod wala naman tayong pinipiling araw, oras o di ba? At shoutout ka pala sa ating mga idol dyan, tulad ni Idol Bungo. Idol Bungo lagi kita binabati sa aking programa. Dahil siyempre, idol kita Siguro, baka akala ng iba talagang pinupuri kita, pero siyempre, ganun talaga mga idol, hindi lang naman ikaw Idol si Idol Ed Caluwag, idol natin yan. Si Idol Commander Bantugan. At yung iba pa natin mga idol dyan na nasa larangan din ng iba't ibang uri ng kanilang mga ginagawa sa pamamagitan ng social media, di ba? Tama mga idol? Kumbaga, may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano natin iano itong ating mga pagbablog, di ba? Tayo mga vlogger, ang hangad lang naman natin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga kapwa, mga idol, di ba? Tama? May kukwento lang ako sa inyo tungkol sa napagkwentuhan namin nung aking anak nung nakaraang gabi. Dahil kasi dito sa amin, sa totoo lang, kagabi, nung nagbablog ako sa may gawi doon, malapit sa may highway, palibasa yung lugar na yan, talagang medyo haunted, lalo pagdating ng gabi. Hindi kayo maniwala mga idol hindi ko natapos yung pagbablog ko Alam niyo kung bakit? Tinabig yung cellphone ko, nalaglag. Oo, kutsa. Mabuti hindi sa semento, bumagsak. Sapay pa ako, tumama. Hindi ko natapos yun at hindi ko na rin tinuloy kasi wala ang pangit ng dating. Pero natawa rin ako sa sarili ko dahil sabi mo nag-iisa lang ako ron Alanganing oras na rin Alanganing oras din kasi gabi na Hindi ko inaakalain na ganun mangyari. Sabi mo, tinabig yung kamay ko, nalaglag yung cellphone.
Eh, naikwento nga saan ako pag uwi ko. Sabi ko, nasayang yung vlog ko dahil may tumabig ng cellphone ko. Sabi niya, mga may kasama ka. Sabi ko, marahil. Tsaka hindi na rin ako nagtagal doon kasi naramdaman ko, may kasama talaga ako. Kinikilabutan na ako eh. Kung yan man, hindi naman tayo ghost explorer eh. Pero yung lugar na yan, mga idol, sa totoo lang, sa pinag-anuhan ko ng pagbablog ko, may namatay na dyan. So, at dyan talaga, sa totoo lang, noong mga panahon ng ano, may nagpapakita doon na paring pugot ang ulo. Eh, nung mga panahon na yun kasi, hindi pa uso yung mga ganitong vlog-vlog, hindi pa uso yung mga cellphone na ganitong mga, ano eh. Saka nakaranas kami talaga na nagiinuman kami dyan eh. Talagang, yung paring pugot ng ulo, naggagaling yun doon sa may loob, sa may puno ng ano eh, ng nyug. Oo. Kaya yung lugar na yan, kagabi nga, nag-vlog ako dyan, nag-iisa lang ako, sinabig yung cellphone ko, doon pa mismo sa may lugar ng kinamatayan. Siguro, hindi ko alam kung sino nagalit sa akin doon, kung yung paring pugot ng ulo o yung naging biktima ron na namatay. Yan, tapos kinuwento ko rin sa mga sana ko noon, nung nasa Bantay Bayan pa ako, dyan sa lugar ng, yung may Petron ngayon, dyan sa highway, yung kalye niyan, eh may pumaparada dyan, pag 10 oras ng gabi, may pumaparada dyan na, lahat kami nalilang dyan sa ano nila, tingin namin, van. Oo, yung van na high ace. Pero nung magtanong-tanong kami doon sa mga kapitbahay doon, mga bahay-bahay doon, wala raw pumaparadang van doon. Meron daw pumaparada doon, puninarya. Oo. Pero tingin namin van. At saka, sinawata ko rin yun mga idol kasi nung una namin nadaanan yun, hindi namin pinansin. Kala namin nga, van lang na nakaparada doon. Nung pangalawang pangyayari, nakita namin, pagdaan namin doon, padating pa lang kami, nakita namin yung van, umuuga. Oo, yumayanig yung ano, parang inuuga. Ngayon, ang hinala ng mga kasama ko, baka may nagyayarian doon sa loob ng van. Eh, siyempre, nagro-rubing kami. Sabi ko, sige, bulabugin natin. Di, pag parada namin ganyan, bumaba yung dalawang kasama, sinilip sa salamin. Nakita ko, di pa ako nakakababa nung try-moving namin para lalapit ako doon sa van. Kita ko nagtakbuhan na yung mga kasama ko, papuntang highway. Uy, bakit? Sabi ko, sinigawan ko pa eh. Tuloy-tuloy sila. Ginawa ko, sumakay ako sa try-mobile. Pinaandar ko, hinabol ko sila. Pagdating sa waiting naman ko, ba't kayo nagtakbuhan? Sabi ba naman ng mga kasama ko? Ako, sabi niya, nakakatakot yung sakay sa loob, yung laman sa loob. Hindi maipinta, sabi niya, itsura. Saka, tatlo sila. Sabi ko, balikan natin. Eh, ayaw ng mga kasama ko. Ngayon, umikot kami. Sabi ko, ikutan natin. Balik tayo ulit. Pagbalik namin, wala na doon. Oo, wala na. Ay, meron kaming kasama na sa Bantay Bayan noon, may kasama kami na may third eye. Hindi ko na babanggitin ang kanyang pangalan para sa kanya namang kapakanan. Nabanggit niya, sabi niya, alam mo, Agi, nung una tayo mag-grooving, napansin ko na yan. Hindi yan van, kulinarya. Karo ng patay. Sabi ko, bakit? Ang tingin natin lahat kulinarya. Ano? Van. Sabi niya, minamalikmata lang kayo. Palibasa nga siya, may third eye, nakikita na yung natural, nagtsura. Sabi ko, sige, bukas ng gabi, balikan natin. Nung kinagabihan ulit, pag-grooving namin, nung nasabi na niya sa akin, kinuwento niya sa akin eh, ang lamang sabi niya sa loob nun, demonyo, na magkatabi doon sa harapan. Tapos may kabaong yan sa likod, at may isa pang nakasakay doon. Sabi niya, alam mo ba, kung hindi lang ikaw ang kasama namin na may dala ng try-mobile, mabibiktima kami niyan, mabibiktima yung mga kasama natin. Naghahanap ng mabibiktima yan. Palibasa 10 oras ng gabi, wala sila nakikita naglalakad dyan, walang nagdadaan.
ay tayong malimit mag-grooving, baka tayo inaabangan nun. Buti lang, sabi niya, kasama ka namin lagi sa roving. Pero pag iba siguro magdadrive ng motor, ng service natin, baka may mangyaring hindi maganda. Sabi ko, ganun ba? Sige ka ako. Balikan natin bukas yan, akong bahala. So kinabukasan nga, pag roving namin, pag liko namin ganun, parang ayaw na lang tumuloy ng mga kasama ko eh. Sabi niya, wag nag-iis eh. Pasang natin yung delikado yan. Sige ka ako, galala, akong bahala. Sino malapit na kami, yung tatlo kong kasama, naglundagan na, tumalo na. Oo, kasi dalawa sa sidecar at saka isa sa back ride. Di ako na lang mag-isa. Tumuloy pa rin ako, ginawa ko, dumiretso ako. Oo, sabi ko, pistikan, di puta ka, ako, kung demonyo ka dyan sa loob, wala akong pakialam. Pagparada ko doon sa tri-moving namin, tinumbok ko talaga yung harap eh. Pagbaba ko ng ganyan, hindi mo maaninag yung salamin, madilim eh. Ginawa ko, prikitik ko yung kamay ko, sabay binayo ko yung windshield sa harap. Binayo ko eh. Pagbayo ko, hindi lang ako nagulat, pati yung mga kasama ko. Biglang naglaho parang bula. Nawala. Sipin mo yun, hindi, di ba? Ayun. At saka lang sila lumapit sa akin. Sabi, anong ginawa mo? Bakit biglang naglaho? Sabi ko, totoo sinabi nito. Totoo yung sinabi mo. Demonyo nasa loob. Dahil kung normal na sasakyan yan at hindi yan, ba't naglaho, di ba? Kayo mismo sa aking buhay. Nawala na, di ba? Sabi niya, oo nga. Mula noon, hanggang lumipas ng taon, wala na. Hanggang ngayon, wala na. Hindi na bumalik. Siguro marahil nasyapol ko sila sa loob. Ano, mga idol. Kaya, yung mga ganyan, hindi rin minsan biro yan. Sipin mo yun, oh. Tapos, may pangyayari pa, roving din kami, yung lugar ng Kingwa, papunta rin sa may baba, papuntang Daport. Pag nagpas namin ng Harvard, papasok na kami ng area. Sabi nung kasama namin may third eye, tigil mo. Bakit? Patay, tigil mo. Tinigil ko. Bumulong sa akin. Di bumaba yung mga kasama ko. Forma. Bakit? Ba't tayo tumigil dito? Ganyan. Bumulong si Rebic sa akin. Sabi niya, Pre, nakikita mo ba yung matanda doon sa may kanto? Nakatayo. May matanda raw, nakatayo doon sa kanto, nakasalukot. Kulay itim lahat ang suot. Ano ba sa wala nga akong third eye, siya na nakakita. Sabi ko, hindi. Balik tayo, delikado, sabi niya, delikado. Baka may masamang mangyayari sa atin. Di, sabi ko, sige. Ay, sakay na. Ngayon, pinihit ko yung motor, pabalik. Sabi ng mga kasama ko, ba't tayo pabalik? May nalaglag daw si Rebic, nawala yan, nalaglag daw yata yung wallet niya. Balikan natin. Di, pagdating sa may kanto ng Harvard, tumigil kami. Baba siya, kunwari may hinahanap siya. Hinahanap ko yung wallet ko, baka dito na. Baka hindi yan dito nalaglag, sabi ng mga kasama ko. Malayo na inikutan natin eh. Di, gano'n nga. Di, dumiretso na kami ng Harvard. Pagdating namin sa kanto ng Honda, kumanang kami. Papunta doon sa area na yun. Kasi may daan doon, papunta doon sa kumanang kami. Pagdating sa kanto ng Pinos, tumigil kami. Oh, ba't tayo tumigil dito? Tapos, pinlast light ko ng ilaw ng motor namin yung buong area. Oo. Sabi niya, ano ba ginagawa mo? Kanina pa yan, doon tayo sa kabila, ganyan din. Parang pina-flashlight mo yung area. Eh, makukulit yung mga kasama ko. Ang ginawa ko, sabi ko, sige, tatapatin ko na kayo. Ha? Kasi kanina pa kayo tanong bakit pina-flashlight ko ng ilaw ng motor natin yung lugar. Oh, nakikita niyo ba yung matanda doon sa may kanto? Yun, oh, katayo. Nakasalukot ng kulay itim. Itim lahat ang kasuotan. Saan? Wala, hindi nila makita. Bagay, ang nakakita nga lang si Rebic. Dahil siya may third eye. Sabi ko ngayon, makulit kayo, bahala na kayo sa buhay nyo, binuwelta ko yung sasakyan namin pabalik, sabay hinarurot ko, naiwan sila.
habol sila, takbo eh. Habol sila sa akin. Tinigil ko rin sa may kanto ulit. Sabi niya, hiningal eh. Utang ina, sabi niya, pinagod mo kami. Kami iniwan. Eh, matatapang kayo eh. Dapat pinuntahan nyo na. Sabi ko rin, ano ba talaga yun? Sabi ko, tayo hindi natin nakikita yun. Pero pwede tayong biktimahin nun. Kasi masamang espiritu yun eh. Ito alam niyo naman ito kasama natin, di ba? May third eye ito. Siya nakakakita. Pero hindi ba kayo kinikilabutan? Sabi niya, nung iniwan mo kami, kinilabutan kami bigla. Eh, buti ka mo, hindi kayo inabol, hindi kayo pinuntahan. Oo, totoo yun. No? Sa mga karanasan namin nung nasa Bantay Bayan pa ako noon, pag nagro-roving kami, dalawa lang naman yun eh. Yung nga, sa may Kingwa, saka yung dyan nga. Tapos dito sa may gitna ng Kingwa, sa pagitan ng P. Cortez at saka ng Kaligaran, may bakanting lote dyan, meron din dyan. O, kasi nung araw yung Kingwa na yan, madalang ang bahay dyan, matalahib na lugar, tapunan yan eh. Tapunan ng patay, yung mga sinasalvage. Oo, may ano talaga dyan. Kaya yun. Mga idol ha, naikukwento ko lang naman sa inyo dahil bahagi yan ng ating programa. Siyempre, vlogger tayo at yan ang content natin. Kwentuhan lang. Ganun mga idol. Kaya, kung may mga, binabahagi ko ng disenyo. Pero kasi, yun nga, baka pintasan nyo ako. Wala lang ginawa ka, puro ka namang kwento lang. Kwento-kwento. Sensya na kayo mga idol. Yan talaga ang ano ko eh. Yan ang style ko sa sistema ng pagbablog eh. Eh wala naman ako may pakita mga video-video sa inyo na para maging referensya. So, paano ha? Salamat na marami. Kahit sa may sandali, sinamahan niyo ako. Kung meron kayong mga comment at meron kayong mga gustong ilagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin sa mga susunod nating At kung may mga tanong din kayo. Okay lang, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!